Minamahal, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahilan sa kanyang katapatan at dahilan sa kanyang patuloy na paggabay sa bawat isa sa atin. Itong nakalipas na araw ay ang naging tanging nasa kaisipan ng mga tao ay ang mga mahal sa buhay na siyang wala na. Ngunit para sa atin bilang mga mananampalataya ay alam natin na sa lupa wala sila. Ngunit sila'y naroon sa kanilang kinalalagyan ayon sa panukala ng Panginoon. Sila sa lupa ay patay. Pero sa mga mananampalataya, sila'y kinuha ng Panginoon nasa langit ayon sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Napakahalaga na tayo bilang mga mananampalataya ay matatag sa ating pananalig sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat hindi lahat ng mga tao ay nananalig sa Panginoong Jesucristo, o kaya nga't kung wala na sila sa lupa, ay naroon sila sa kanilang kinalalagyan ayon sa sinabi ng Panginoon na ang mga hindi sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay kamatayan. At ang kamatayang ito ay hindi lamang pisikal, kundi spiritual na pagdurusa doon sa naglalagablab na impyerno. Pero sa mga mananampalataya at wala na sila dito sa lupa, sila ay naroon sa langit na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat napakayaman ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin at yan ang ating hinahangad. O kaya nga napakahalaga ang tayo'y maging matatag sa pananampalataya. At ngayong umaga ay itutuloy po natin ang ating series na pag-aaral at ito po ay nasa 2 Korinto, Kapitulo 11 at babasahin ko po ay talatang 1 hanggang talatang 15. Ganito po ang siyang isinasaad: sana'y mapagtiisan ninyo ako sa kaunting kahangalan, subalit tunay na nagtitiis kayo sa akin. Ako'y nakakaramdam sa inyo ng makadiyos na panibugho, sapagkat kayo'y itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki na kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Ngunit ako ay natatakot na kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamagitan ng kanyang katusuhan, ang inyong mga pag-iisip ay nailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Sapagkat kung may dumating na nangangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y tumanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap noon, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, kayo ay kaagad na napapasakop doon. Sa palagay ko ay hindi ako pahuhuli sa mga dakilang apostol na ito. Bagamat ako'y hindi bihasa sa pagsasalita, gaymay hindi sa kaalaman, kundi sa bawat paraan ay ginawa namin itong hayag sa inyo sa lahat ng mga bagay. Ako ba'y nagkasala sa
kababa ko sa aking sarili upang kayo'y maitaas dahil sa pinangaral ko sa inyo ng walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos. Aking ninakawan ang ibang mga iglesia sa pamagitan ng pagtanggap ng sahod mula sa kanila upang makapaglingkod sa inyo. At nang ako'y kasama ninyo ay nasa pangailangan, ako'y hindi naging pasanin sa kaninuman, sapagkat ang aking mga pangailangan ay tinustusan ng mga kapatid na galing sa Macedonia. Kaya't aking iniwasan at iiwasan na maging pasanin sa inyo sa anumang paraan. Kung paanong ang katotohanan ni Kristo ay nasa akin, walang makakapigil sa akin sa pagmamalaking ito sa mga lupain ng Akaya. At bakit? Sapagkat hindi ko kayo minahal, alam ito ng Diyos. At kung ano ang aking ginagawa ay patuloy kong gagawin upang alisin sa pagkakataong doon sa mga nagnanais ng pagkakataon na kilalanin bilang mga kapantay namin tungkol sa pinagmamalaki nila. Sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandaraya, manggagawa na nagpapanggap na mga apostol ni Kristo at hindi nakapagtataka sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Kaya't hindi nakapagtataka ang kanyang mga ministro naman ay magpanggap na mga ministro ng katwiran. Ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Hanggang dito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Ang atin po magiging teksto ay ito pong nasa talatang 1 hanggang talatang 2. Kapagkat dito ay tinutukoy yung paninibugho na nasa puso ni Pablo. At ang sabi niya sa talatang 1, sana'y mapagtiisan ninyo ako sa kaunting kahangalan, sabalit tunay na nagtitiis kayo sa akin. Ako'y nakakaramdam sa inyo ng makadiyos na panibugho, sapagkat kayo'y tinakda kong mapangasawa sa isang lalaki na kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Dito mga minamahal ay tinutukoy ni Pablo yung paninibugho. At ang magiging paksa po natin ngayon, ang tema ay God is a jealous God. Si Pablo ay nagpapahayag dito na matapang sa pamagitan ng pagsulat sa mga taga-Korinto. Ngunit, kung ating titingnan ayon sa kasaysayan, si Pablo ay medyo mahina sa pagsasalita. Katunayan, sinabi niya dito. Pero pag sa dating sa sulat, talagang very bold siya at kanya sinasabi ang mga bagay na kinakailangang matutunan ng mga mananampalataya. Si Pablo ay sumunod sa Panginoon sapagkat ito ang iniutos ng Panginoon sa kanya. Una-una, batid natin na si Pablo ay isang Pariseo, isang relihiyosong tao. At sa kanyang pagiging relihiyoso ay kanyang pinag-usig ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Katunayan ay meron siyang dalang sulat upang kung sakaling meron siyang masumpungan
ng mga mananampalataya at ang ipinangangaral ay tungkol sa Panginoong Jesucristo, ito ay kanyang dinadalang bihag at ito ay kanyang pinapatay. Katulad ng isang mananampalataya na binato, si Stephen, ay binato hanggang sa siya'y mamatay. Ngunit nung siya'y nasa daan patungong Damascus, ang Panginoon ay napahayag sa kanya. At ito ang siyang isinasaad dito sa mga gawa, Kapitulo 9, talatang 4, na ang sabi dito sa talatang 9 ay sa talatang 4, ang sabi dito, unahin ko muna ang basahin ang nasa talatang 3. Sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damascus bilang biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sa talatang 5 ay sinabi niya, sino ka, Panginoon? At siya'y sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. Tumindig ka at pumasok sa lungsod at sasabihin sa iyo ang dapat mong gawin. At sa talatang 7, ang mga taong naglalakbay na kasama niya ay hindi makapagsalita sapagkat naririnig nila ang tinig, ngunit wala silang nakikitang sinuman. O kaya nga si Pablo ay tumindig. O dati ang pangalan niya ay Saulo. Tumindig siya mula sa lupa. At pagmulat ng kanyang mga mata ay wala siyang makita. Kaya kanilang inakay siya sa kamay at pumasok siya sa Damasco. Ito ang karanasan na nangyari kay Pablo. Dito ay ang Panginoong Jesucristo ay napahayag sa kanya. O kaya nga ang unang bagay na sinabi sa kanya ng Panginoon, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? At ang tanong ni Saulo, sino ka, Panginoon? At siya'y sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. Dito nagkaroon ng pagbabago si Pablo. Dati-dati ay kanyang inuusig ang iglesia ng Panginoong Jesucristo. Ngayon palang iglesyang yun ay iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. O kaya nga ang sabi ng Panginoon sa kanya ay mahirap na siya'y sumipa sa matulis na bagay. O kaya nga nagkaroon ng pagbabago. Dito natin makikita, mga minamahal, ang nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya na ang Diyos ay nagpapahayag sa kanila, nangungusap at kanilang tatalikuran ang mga maling katuruan at sila'y mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo tulad ng sinasaad ng ating Panginoong Jesucristo na sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. At ating makikita, mga minamahal, na sa pamagitan nito ay naging matatag si Pablo sa Ebanghelyo. Kahit na siya ay nahihirapan, kahit na siya ay walang makain,
kahit na siya ay walang maisuot, kaya sabi niya sa kahubaran, sa mga karanasan niya, ay hindi siya tumatalikod sa kanyang tungkulin at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kung kaya't ang mga mananampalataya ay maging gayon din. Kung titingnan natin ay ang ating sanlibutan ay napakagulo ngayon. Dahilan sa baha, sa lakas ng hangin, sa lakas ng bagyo, at ngayon ay meron na namang dumarating na bagyo. Ngunit nagpapasalamat tayo sapagkat sa ating sarili wala tayong magagawa, ngunit ang Panginoon ang siyang mag-iingat at papatnubay sa bawat isa sa atin. Sa buhay ni Pablo ay nakita niya kung paano na ang iglesia sa Corinto ay pinasok ng mga hidwang pananampalataya. Katunayan ay nilinaw dito ni Pablo ang mga bagay na ito. Tatlong bagay ang ating isasaalang-alang ngayong mga minamahal. Una ay ang pinagmulan ng kasalanan. Ating tingnan ang mga bagay nito. The cause of sin. And then, ang pangalawa ay truthfulness. Ibig sabihin, ang tunay na katotohanan. At ang pangatlo ay the charge o ang pangangalaga na kinakailangang gawin ng mga mananampalataya. At ito ang ating pag-aaralan ngayong umaga, mga minamahal. Unang-una ay sinasabi dito ay yung pinagmulan ng kasalanan. Ang banal na kasulatan ay nagsasaad saan nagmula ang kasalanan. At kung ating bubuksan ang ating mga banal na kasulatan, dito sa Isaiah Kapitulo 14, ay masusumpungan natin dito, mga minamahal, ang pangyayari na nangyari sa langit. Ang sabi sa talatang 12, ano pat nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, paano ikaw ay lumakpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabaksak sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kataasan na mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Ito ang kausap ni Lucifer. Si Lucifer ay isang taas na anghel na nilikha ng Diyos. Maraming mga anghel ang ginawa ng Panginoon. Nilikha ng Diyos at dito tinutukoy na sa langit nagkaroon siya ng kayabangan. Itinaas niya ang kanyang sarili sa Panginoon. At ito ang kanyang hangarin. Ngunit nakita natin nang banggitin niya ito, bigla siyang ibinaksak ng Panginoon.
at napadpad siya sa lupa. Dito naman sa lupa, so makita natin mga minamahal, ito ang pagkakasala na nangyari doon sa langit. At napadpad siya sa lupa, at sa lupa ay nakita natin na siya ay pumasok sa isang ahas. Sabi sa Genesis Kapitulo 3, talatang 1, ang ahas nga ay higit na tosok kaysa alinmang mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoon Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sa talatang 2 ay sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit sinabi ng Diyos, huwag kang kakain ng bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Subalit sinabi ng ahas, ng serpente sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Tingnan nyo ang panlilinlang ng Diablo kay Adan, kay Eva. At sabi niya, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At sa talatang 6 at 7, sabi dito, kaya nang makita ng babae ng bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin at dapat na sain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain nito at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya ay kumain. At sabi sa talatang 7, at parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos sa kanilang mga ginawa panakip. At dito mga minamahal, ang pangyayari kung bakit ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao na ito ay si Adan. Kaya nga sabi sa banal na kasulatan, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ito ay kasaysayang nangyari. Kailangan na batid natin ito sapagkat ang nais ng Panginoon ay tayo'y maging matatag sa ating pagkakilala at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang tao ay nahulog sa kasalanan at nang siya'y mahulog sa kasalanan, siya ay nasa ilalim ng sumpa at kamatayan. Bagamat sila pag ipinanganak dito sa lupa, ay buhay. Ngunit, makita natin na pinanganak sila sa laman. At kung may pinanganak sa laman, walang pagbabago sapagkat minana nila ang kasalanan ni Adam. Kaya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. It is a physical death at saka spiritual death na siya sinasabi sa banal na kasulatan. At ating masusumpungan na ang mga bagay na ito ay kinakailangang
matatag na kilala natin sapagkat nais ng Panginoon na matatag ang ating pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. At sa pamamaraang ito ay nabanggit ni Pablo yung nangyari kay Eva. Sabi niya sa talatang 3 dito sa 2 Korinto, Kapitulo 11, sabi niya, ngunit ako'y natatakot kung papaanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamagitan ng kanyang katusuhan. Ang inyong mga pag-iisip ay nailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. So itong mga mananampalataya ay tumanggap ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya nga dito ay merong mga bulaang apostol, merong mga bulaang pastor, may mga bulaang guro na nangangaral ng ibang ebanghelyo. Tingnan nyo ang talatang 4. Ang sabi sa talatang 4, at ito ang siyang paninibugho na kay Pablo. Ang sabi niya sa talatang 4, sapagkat kung may dumating na nangangaral ng ibang Jesus, ano ang taglay ng pangaral ng ibang Jesus? Ibig sabihin ito ay ang diablo na nagpapanggap na anghel, bagamat siya ay anghel, pero isa siyang masamang anghel. At ang sabi sa banal na kasulatan ay siya ay nagpapanggap din ng anghel ng liwanag. Bakit siya naging anghel ng masama? Sapagkat nagkasala siya laban sa Diyos. Gusto niya na siya ay maging Diyos, naging mayabang. Kaya nga siya ay anghel ng kadiliman. Maliwanag yung sinabi dito na si Satanas sa talatang 14 ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. At kahit na yung mga ministro, mga pastor, mga guro, ay ang sabi dito ay hindi din dapat tayong magtataka sapagkat kung ang kanilang mga pangangaral ay pangaral ng ibang Jesus, ay tunay na ang mga bagay na iyon ay kadiliman. Inyong pansinin ang katangian ng ibang ebanghelyo. Una, ang katangian ng ibang ebanghelyo, ang ipinangangaral nila ay ibang Jesus. Sabi sa talatang 4. Sabi ni Pablo ay sapagkat kung may dumating na nangangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral. Kasi iba ang katuruan ng ibang Jesus. Marami ang siyang nangangaral na kung gusto mong maging Kristiyano, tanggapin mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Yon ay mali sapagkat ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi inaalok. Hindi inaalok ng Panginoon. Kasi pag sinabi mong tanggapin ng Panginoon, ibig sabihin, ikaw ang gagawa ng pagpapasya. Ngunit ang ating kaligtasan ay kapasyahan ng Diyos. Ang Diyos ang siyang nagpasya na tayo'y pinili at ibinukod at tayo'y nabibilang sa Panginoong Jesucristo.
tayo ang siyang kinupko bilang mga anak sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At dito tinutukoy na yon ang kaibahan dito sa sinasabi sa talatang 4 na ang kapasyahan ng kaligtasan ay mismong tao ang siyang gagawa. Minsan mayroong mga pangaral na kung gusto mong maitala ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, tanggapin mo si Kristo. Mali po yun. Sapagkat kung atin titingnan ang banal na kasulatan, lalo na sa Efeso Kapitulo 1, talatang 4, na ang Diyos ang siyang pumili sa atin bago pa itatag ang sanlibutan. At siya mismo ang nagtala sa atin sa aklat ng buhay sapagkat siya ang nagbigay ng pangalan sa atin. Sa ngayon, hindi natin alam kung mga pangalan natin, tunay na pangalan. Sapagkat yung pangalan natin ay ito ibinigay sa atin ng ating lolo, lola, ng ating nanay, ng tatay natin, o na ibang tao. Pero, ang tinutukoy ay yung pangalang nakatala sa aklat ng buhay at ang mga mananampalataya ay may kanya-kanyang pangalan na nakatala sa aklat ng buhay. Ang sino mang wala sa aklat ng buhay ay ibubulit sa dagat-dagatang apoy. Ang mga nakatala sa aklat ng buhay ay yung mga nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ito ang siyang isinasa din sa banal na kasulatan na nadinig ni Pablo na mayroong dumating na iba ang pangangaral. Nakita natin ang nangyari sa mga taga-Galacia na mayroong mga ibang tao na pumasok sa iglesia, nangangaral, na sabi nila ay mali ang katuruan sapagkat ang kailangan ay sila'y sumusunod sa kautusan ng Diyos. Pinaliwanag ito ni Pablo. Sabi ni Pablo ay ang kautusan ay kaalaman ng kasalanan at wala itong kaligtasan. Sapagkat ang hinihingi ng kautusan ay sumunod sa kautusan. Ngunit walang tao na makasusunod sa kautusan sapagkat ang lahat ng tao ay makasalanan. Kaya nga sabi ni Pablo, ang biyaya ng Diyos ang siyang inilaan upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan at siyang ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Epeso sa Kapitulo 2 na sabi dito, ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sawa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway. Binuhay niya tayo kay Kristo sa pamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Ito ang kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Nang sino man na nampalataya sa Panginoong Jesucristo, sila ang mga muling binuhay na kasama niya at pinaupo kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus upang sa kanyang maipakilala sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin. Napakaganda ng kalooban ng Diyos sa atin sa pamagitan ni Jesucristo. Kaya sabi sa talatang 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. At sabi sa talatang 9, hindi sa pamagitan ng mga gawa. Ibig sabihin, hindi sa pamagitan ng kapasyahan ng tao. O yung sila'y mananalangin ng mananalangin para maligtas. O sila'y mag-aayuno ng mag-aayuno para maligtas.
Sila'y gagawa at tutulong sa kanyang kapwa para maligtas. Hindi po yun. Kaya sabi dito, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Lalo-lalo na hindi sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyos sapagkat malinaw ang sinasabi sa banal na kasulatan, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay ibubulit sa dagat-dagatang apoy. Maliwanag yun sa Apokalipsi. At sabi dito, hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Kaya ano ang ginawa ng Panginoon sa atin? Binago tayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At sabi sa talatang 10 ng Efeso Kapitulo 2, tayo ang pinakamahusay na gawa ng Diyos na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Yan ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabing ebanghelyo, ito ang mabuting balita. Ebanghelyo ay mabuting balita na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kung kaya nga tayo kinakailangan nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat tayo'y binago. Ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Binago siya ng Panginoon. Kaya nga nabanggit dito ni Pablo na unang-una ay yung pangaral ng ibang Jesus. Pangalawa ay yung sila'y tumanggap ng ibang espiritu. Ang sinabi ng ating Panginoon ay ang mga sumasampalataya sa Panginoon ay pagkakalooban ng banal na espiritu. Mismong ang espiritu ng ating Panginoong Jesucristo ang mananahan sa ating mga puso. Kung kaya nga sabi ni Pablo, hindi yan ibang espiritu, hindi ninyo tinanggap noon, o ibang ebanghelyo. Kaya lagi natin pong titingnan na tayo bilang mga mananampalataya ay nananalig sa tunay na ebanghelyo. At yung pangaral na mga nagpapanggap na mga Kristiyano ay nangangaral ng ibang ebanghelyo. Iba sa katuruan ni Pablo. Iba sa itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Katunayan, ang Panginoon ay nagbabala at ang sabi niya sa Mateo Kapitulo 24, talatang 4, ay ganito ang siyang isinasaad. Matthew chapter 24 verse 4, sabi dito, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong maliligaw ng sinuman. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Talatang 6, at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga bali-balita ng mga digmaan. Kayo'y mag-ingat, huwag kayong mangamba sapagkat kailangan mangyari ito, subalit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat maglalaban ang mga bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Kung kaya nga kinakailangang makita natin mga minamahal na ang katotohanan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung minsan naliligaw tayo sa mga iba't ibang klase ng awitin, yung mga gospel songs, na mali ang mga doktrina.
Kinakailangan ay bago kayo makinig ng isang gospel song, tingnan muna ninyo ang doktrina. Tama ba yun? Tapos sasabayan pa ng pagsasayaw, sasabayan pa ng pagkumpay-kumpay, sasabayan pa ng kending-kending. Hindi ganon ang pananambahan sa Diyos. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan ay ang Diyos ay Espiritu. So ang sumasamba sa Diyos ay kinakailangang ipinanganak sa Espiritu. At walang tao na makakalapit sa Diyos kung siya ay hindi binanal. Kinakailangan siya ay nahugasan sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kinakailangan ay ang banal na Espiritu, ang Espiritu ni Kristo ay nananahan sa kanyang puso. At siya ay malayang makakapanambahan sa Diyos. Pagkat hinahanap at kinagigiliwan ng Ama na ang sumasamba sa Kanya ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Napakaliwanag po noon. O kaya nga't ang katotohanan ay makikita natin sa Genesis Kapitulo 3, talatang 15, na dito ay meron talagang dalawang grupo. At ito ang katuruan natin bilang reform. Sabi dito sa talatang 3, Kapitulo 15, ang sabi ng Diyos, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. Ang kausap ng Panginoon dito ay ang dyablo. Sabi niya sa dyablo, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot, enmity. Kaya't ang masama at ang mga anak ng dyablo at saka ang anak ng Diyos ay hindi magkakasundo sapagkat may nakapamagitan na ito ang pagkapuot sa isa't isa. At sabi niya, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sako. Kung kaya nga't sa bahaging ito ay pinahayag ng Diyos ang kayamanan ng kanyang biyaya, kayamanan ng kanyang kahabagan at kanyang dakilang pag-ibig. And sabi sa John chapter 3 verse 16, ang sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yung ibang translation ay pagsinta. Napakaganda nung salitang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Yung sanlibutan ay cosmos. Ang ibig sabihin ay it's a particular group of people. Hindi lahat ng tao ay iniibig ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay sinisinta ng Diyos. Kundi ang mga mananampalataya na kanyang hinirang, pinili, binigay sa ating Panginoong Jesucristo. Na dito ay tinutukoy na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay binigay niya ang kanyang tanging anak, the begotten Son of God, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat binayaran ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan at ito ang siyang tinutukoy sa Isaiah Kapitulo 53. Christ paid all, lahat ng ating mga kasalanan doon sa krus, sa Kalbaryo. At sabi niya sa talatang 4, Isaiah 53, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman, dinala ang ating mga kalungkutan, gaymay ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan.
Ngunit siya'y nasugatan, talatang 5, dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo. At sabi sa talatang 10, gaymay kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Pinabayaan ng Diyos na ang Kanyang buktong na anak ay dumanas ng hirap mula sa kamay ni Poncio Pilato, mula sa mga sundalo, mula sa mga tao na nagsasabing ipako siya. Ang sabi ng ibang tao, kinakailangan mamatay siya. At yun ang hanggang sa ipako siya doon sa krus sa Kalbaryo, ngunit kinalugdan ng Panginoon, ng Diyos Ama, na mabugbog siya at mapako doon sa krus sa Kalbaryo dahilan sa ating mga kasalanan, sapagkat siya ang namagitan sa atin at siya ang umako ng ating mga kasalanan. Kanyang iniligay siya sa pagdaramdam. Kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pangkasalanan. Kaya ang ating Panginoon sa Kristo ay nagbigay ng kanyang sarili na pinakahandog para sa ating kasalanan upang tayo'y mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya sabi niya, makikita niya ang kanyang mga sukling. Pahabayan niya ang kanyang mga araw at ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang mga kamay. Tunay na ito ang siyang katuruan. Kaya ang Panginoong Jesucristo ay isinugo ng Panginoon. Sapagkat yung talatang 17, Kapitulo 3 ng Juan, sabi dito, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan. Ang tinutukoy ditong sanlibutan ay cosmos, nang ibig sabihin ay ang mga pinili, ang mga hinirang. Kaya kung ating lilinawin ay hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan, sa mga mananampalataya upang hatulan ang mga mananampalataya, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa Kanya. Isa pa rin gamit ng sanlibutan o cosmos ay lahat ng mga nilikha ng Diyos. Kasi lahat ng mga bagay ay mapaparam. Lahat ng mga bagay ay matutupok ng matinding init. At lahat ng mga gawa ng tao at lahat ng mga halaman at mga gusali, lahat matutupok. Ngunit ang gagawin ng Diyos, siya ay gagawa ng bagong langit at bagong lupa na yun ang ating tatahanan magpakailanman na nasa ating sariling katawan na binago ng Panginoon. Kasi itong katawang ito, babaguhin ito ng Panginoon. Yan ang hinihintay natin. Kung hindi siya dumating sa ating kapanahunan at dadating siya sa susunod na kapanahunan, sa susunod na henerasyon, gayon pa man, babaguhin din tayo ng Panginoon. Naka-reserve na tayo. Ingatan tayo ng banal na Espiritu na siyang gumagawa sa atin. Kaya sabi dito sa talatang 18, ang sumasampalataya sa Kanya, sa Panginoon Jesucristo, ay hindi hinahatulan, wala ng paghatol. Ngunit,
Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Pero niya, past tense na ito. Hinatulan na. Hindi pa na itatatag ang sanlibutan ang mga hindi sumampalataya sa Panginoong Kristo ay hinatulan na. At maliwanag yun sa Genesis chapter 3 verse 15. Sapagkat mayroong dalawang grupo. Ang grupo ng mga elect at ang grupo ng mga reprobate. Kaya dito ay masusumpungan natin bakit ang Panginoong Jesucristo ay dumating. Pinanganak siya. Nabuhay siya for 33 years hanggang sa mapako siya doon sa krus sa Kalbaryo. At ang sabi sa Lucas Kapitulo 22, talatang 53, nang ako'y kasama ninyo, ang sabi dito, 53, nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, hindi ninyo binuhat ang inyong mga kamay laban sa akin, subalit ito ang inyong oras at ang kapangyarihan ng kadiliman. So, ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus sa Kalbaryo, ito ang pinakamasahol na kasama na ginawa ng tao sa anak ng Diyos. Na siya ay itinako doon sa krus sa Kalbaryo upang patayin. At yan ang kasama-samang gawa ng tao. Na ipako ang ating Panginoon sa Kristo doon sa krus sa Kalbaryo. At yun din ang pinakamadilim na bahagi na nangyari doon sa kasaysayan ng ang Panginoon sa Kristo ay mamatay doon sa krus sa Kalbaryo, sa tagkat ng mamatay, ang sabi sa banal na kasulatan, nagdilim ang buong sanlibutan. Sapagkat doon ay naihandog ng Ama ang ating Panginoong Kristo para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. At sinasabi sa banal na kasulatan doon sa krus sa Kalbaryo, doon winasak ng Panginoon, dinurog ng Panginoon ang ulo ng dyablo. Ang serpente, si Satanas, at ang kanyang ginawa sa buhay ng mga mananampalataya ay hinugasan ang mga puso ng mga mananampalataya at pinalaya tayo mula sa ating mga kasalanan. Kaya ito ang paninibugho ni Pablo sa mga mananampalataya. Kinakailangan manindigan para sa Panginoon at hawakan ang tunay na ebanghelyo at makita ang gawa ng dyablo na siya ay nagpapanggap na Jesus. Nangangaral ng iba't ibang ebanghelyo, yung kaiba sa katotohanan. Kita nyo yung ginawa kay Eva, kung paano na sinusulan si Eva at sinabi na, hindi yan ang katotohanan na sinabi ng Diyos. Samantala sabi ng Panginoon, huwag hihipuin at huwag kakainin. Pero nung sabi ng dyablo, hindi ka mamamatay, magkakaroon ka, magiging katulad ka ng Diyos. Ganyan din ang temptation ng ating Panginoong sa ating Panginoong Jesucristo. Nang ang Panginoong Jesucristo at ang dyablo ay nasa tuktok. Ang sabi niyang dyablo ay magpakahulog ka. Yan ang tukso. So sinaway siya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito ang mga pamaraan ng dyablo
kinagaya ang pangaral ng Ebanghelyo na iba ang pamamaraan. At yung mga gospel songs, iba ang pamamaraan, iba ang mga doktrina. Kaya nga, lagi nating pinangangaral ang tungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi dito sa talatang 13 ng Kapitulo 11 ng Ikalawang Korinto, sapagkat ang gayon mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandarayang, manggagawa, na nagpapanggap na mga apostol ni Kristo at hindi nakapagtataka sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Simula nung siya ay magkasala, siya ang anghel ng kadiliman at anghel ng kamatayan. Ngunit nagpapanggap siya. At hindi lamang yun, kundi pati yung talatang 15 ay sinasaad dito, kaya't hindi nakapagtataka ang kanyang mga ministro, mga pastor, mga guro, ay nagpapanggap na mga ministro ng katwiran. Ang kanilang wakas ay magiging ayos sa kanilang mga gawa. So ang sabi ni Pablo, ang nais niya sa mga taga-Korinto, sila'y alalayan, turuan, gabayan, sapagkat nais niya ng iglesia ay isang iglesia, sabi niya sa talatang 3, na kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Sapagkat ang iglesia ang kasintahan ng ating Panginoong Jesucristo. It's the bride. At ang Panginoong Jesucristo ang bridegroom, ang kasintahang lalaki. At sa pamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo ni Pablo, nais niya na ang iglesia ay lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon at maging matapat sa Panginoon. Pagkilala natin ang ating Panginoon, kinakailangan tayo ay maging matapat sa Kanya. Ito ang ninanais ni Pablo. Kasi sabi niya, sapagkat kayo'y itinakda kung mapangasawa sa isang lalaki. Sabi niya sa iglesia. Gusto ko na ang iglesyang ito, sabi niya sa mga taga-Korinto, ay maging isang iglesia na handang maging kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Bilang isang malinis na birhen. Kaya sabi niya, talatang 3, mag-ingat. Mag-ingat sa mga maling katuruan. Sa Deuteronomy Kapitulo 6, talatang 15, sabi dito, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo, isang mapanibughuing Diyos. Baka magalit ang Panginoon mong Diyos ay mag-alab laban sa iyo at ikaw ay kanyang likulin sa ibabaw ng lupa. So binabanggit dito na ang Diyos ay mapanibughuin. Jealousy. Kaya lahat ng ating mga ginagawa ay kinakailangan ayon sa katwiran, ayon sa righteousness ng Panginoon. Sabi sa Lucas, Kapitulo 12, talatang 15, sabi dito, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang ari-arian.
Ulitin ko, mag-ingat kayo na magbantay laban sa lahat ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang ari-arian. Kaya tayo bilang mga mananampalataya ay mas hangad natin ang patuloy na maglingkod sa Panginoon. Tayo'y patuloy na mag-aral ng kanyang mga salita para tayo ay lumago. Pagbulay-bulayin natin at tayo'y kanyang iingatan, palalaguin at tunay na pagpapalain sa lahat ng panahon. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Patuloy niyo itong pagpalain sa aming mga puso. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.